So, magandang umaga po sa inyong lahat mga kamanok. Okay, so nagbasa po ako ng comments. Okay, so nakita ko po ang dami pong nagtatanong about dun po sa bulutong o yung tinatawag na foul facts ng isang manok o ng isang sisiw. Kalimitan po kasi, sisiw po ang tinatamaan ng foul facts. Okay, so ngayon, gumawa ako ng video o ginagawa ko po tong video na to para bigyan po ko ng kasagutan yung inyong mga itinatanong sa akin about sa foul facts, kung paano daw po gamutin ng foul facts, para daw po makakaiwas sa foul facts, saan daw po nanggagaling, bakit nakaka-foul facts, ano daw po ang magandang igamot dito. Well, sagutin natin lahat ng yan mga kamanok. Nakita ko yung iba, yung iba gustong-gustong malaman yung kasagutan, kung ano yung ginawa ko, tapos nag-upload pa ako ng short video para dito, kaso nabitin pala. Sorry po mga kamanok, ngayon po, liliwanagin ko po lahat ng yan. Unahin natin mga kamanok, yung tinatawag na foul facts, saan po ba to nakukuha? Saan po ba to nanggagaling? Para sa mga newbie, ang foul facts po, yan po ay kagat ng lamok. Pag po ang isang lugar, sa manukan ninyo, sa bakuran ninyo ay masyadong maraming lamok, dyan po nagsisimula ang pagkakaroon ng bulutong, especially yung mga sisiw po ninyo sa brooder. Tingnan ninyo, bisitahin ninyo tuwing gabi. Baka po mamaya, masyado pong maraming lamok, prone po yan sa pagkakaroon ng bulutong. Tandaan nyo po mga kamanok, pag ang inyong mga sisiw ay malapit na po sa day 20, 3 weeks old, yan po ang kalimitang tinatamaan ng foul facts ng bulutong. Kaya hanggat maaari, advice ko po sa inyo na magkaroon kayo ng vaccination program like foul facts vaccine. Malaki yung maitutulong yan. Paano na lang kung halimbawa ang manok ninyo tinamaan ng ganyan, medyo hassle din po ang gumamot ng ganyan. Okay lang kung iisa, dadalwa, lilima, ay paano kung lahat? Okay, paano kung lahat may stress? Tandaan nyo, pag nagkakasakit po ang isang manok, na ano po, napaapektuhan po yung paglaki nila. Bumabagal po yung paglaki nila. At yung manok na bumagal sa paglaki, ibig sabihin, nagkaroon na po ng problema sa kanilang healthiness. Okay, napuril na po, napuril. Pag sinabing napuril, napasma o nabansot. Yan, ang magandang tawag yan, nabansot. Kaya hanggat maaari, iwasan natin yung pagkabansot ng ating mga manok sa pagkakasakit. Hanggat maaari, magkaroon tayo ng maayos na vaccination program mga kamanok. From day 1, day 7, day 14, then 21, day 28, day 35. Una, NCDB1B1. Pangalawa, pwede tayo magbigay dyan ng Gumboro. Gumboro 1, yung Gumboro mild. Pangatlo, foul facts. Pang-apat, Gumboro booster. Panlima, Coryza vaccine. Kahit yan lang po mga kamanok, masisigurado po natin na maayos po yung magiging paglaki ng ating mga sisiw. Okay, so going back to foul facts. Kamanok, ano po pwedeng gawin para hindi magkaroon ng masyadong maraming lamok sa manukan ko, especially sa brooder ko? Sa gabi kasi nangangagat. Sa gabi kasi nakikita ko, okay, nagkakaroon na sila ng foul facts. So pwede po kayong magsabit mga kamanok ng talbos ng oregano. Talbos ng oregano, pumutol kayo ng ganyang kahaba, isabit po ninyo sa tali or sa kawad o ilagay nyo doon sa loob. Kayong bahala. Basta po nandoon sa loob. Kasi po yung scent o yung amoy po ng oregano, pag po yan inaamoy ng lamok, hindi po sila lumalapit. Ayaw po nila ng amoy niyan. Ngayon, sa simpleng paraan na yan, magkakaroon kayo ng idea kung paano may iwasan ng inyong mga alaga na magkaroon sila ng bulutong. Pero hindi 100% makakaiwas yung mga yan. Okay? Siyempre, sabihin natin nasa brooder nyo yung oregano, may makakapasok at makakapasok din dyan lamok. Yun nga lang, hindi natin masisiguradong 100% na makakaiwas sila. So, anong dapat gawin? Pag nagkaroon na po ng foul facts, nakita nyo, ay, bakit parang may kagat dito? Biglang lumobo, naging bulutong. So, nakakahawa po ito, Nakakahawa kasi araw-araw, gabi-gabi po, pinupuntahan nyo ng lamok. Pwede naman kayong magsindi ng katol. Pwede, para lang makaiwas sa lamok. Pwede yan, ginagawa ko yan dati. Kaso, yun nga lang, medyo yung amoy nung katol, naamoy po ng mga sisiw. Anyway, so ito mga kamanok sa mga nagtatanong, okay, yung iba na dismaya, yung iba nagtampo pa yata. Gamit po kayo ng, bleach. Sunrox, ayan. Sunrox po ang aking ginagamit kung sakali na nagkaroon po ng bulutong. Okay, so yung iba namumroblema, kamamay, kamanok, ang ganda pa ng isa Golden Boy sweater. Yung isa SBR ang ganda, parang future brood stag ko sana.
Kaso may bulutong. Ang ganda, oh, ang ganda. Yung iba ganyan. Tapos makikita nila ang dami na. Meron dito sa bibig, may sa mata, meron sa paa, meron sa palong. So ito po mga kamanok, ano? So kayo po ay kukuha lamang ng sprayer. Kahit anong sprayer. Water sprayer bottle. Empty water sprayer bottle. Yung ano, pinipisil nyo nasiret, nag-i-spray. Okay? Para po yung pang ano sa salon sa buhok. Ganun po ano, baka hindi pa po alam ng iba. Basta nag-i-spray, pang-spray. So, lalagyan nyo po yun ng, halimbawa, ang sprayer bottle ninyo, gantong kalaki. Ano ba to? Hindi ko alam kung 1 litro ba to, ano. Basta, yung 1 litro ng tubig, sabihin natin na lagyan nyo po, punuin po ninyo ng tubig. Kahit po tubig sa gripo o mineral water, kayo po bahala. Kung mayaman, mineral water. Kung mahirap, edi tap water. Okay din naman po yun. Ito pong taklob na to mga kamanok, pupunuin nyo po nito. Okay? Pupunuin nyo po nito, lagay nyo po dito, isang takip ng Sunrox, ihalo nyo po sa tubig. Okay, ngayon, pag po naihalo nyo na, kakalugin nyo po ganyan. So, pag nahalo nyo po ganyan, di hahalo po sa loob. Lalagay nyo po yung pang-spray. Yung po ang i-spray ninyo, yung iba nagtatanong, saan po? Sa ano po ba? Sa cages? Sa brooder po ba i-spray? Hindi po mga kamanok. Sa mismong body part na merong bulutong yung manok. Kung sa mata po, pwede nyo pong i-spray sa mata. Manok, baka mabulag. Baka magka-problema. Hindi po. Hindi po nakakabulag po ito. Hindi po. Ito po ay spray ninyo. Halimbawa sa may mata, spray nyo po. So, halimbawa sa palong po. Kung gusto nyo paliguan, pwede nyo rin paliguan. Okay? So, sa paa, spray nyo po sa paa. Ngayon, gano'ng katagal ka manok? Anong araw, anong oras magbibigay niyan? Paano i-spray? So, ang spray po nito sa umaga, mga kamanok, kung po pwedeng maaga, pwede rin po alas 7. Pag na-sprayan nyo po, pwede nyo pong ibilad sa araw para po sa ganon, matuyo ka agad yung katawan o yung bulutong ng manok. Okay? Hanggat maaari, maaga, mas maganda. Maaga na nakita nyo yung bulutong. Okay? Halimbawa, maliit pa lang sa mata. Sprayan nyo na kaagad. Kung hindi nyo pa alam kung bulutong ano, sprayan nyo na kaagad para hindi na po agad lumaki. Ano po mangyayari ka manok? Halimbawa, na-sprayan ko po yan. Ano po mangyayari? Eh di gagaling po yung manok, pero hindi po ito instant. Hindi po to the same day maaalis na po kagad dyan. So yan po ay consistent na inyong bibigyan, i-sprayan sa kanilang mga body parts na affected ng pulpax. Okay? So, halimbawa, umaga at hapon, pwede. Kung may oras kayo, umaga, tanghali, hapon. Kung may oras kayo. Kung wala naman po, pwedeng 1 time a day, pwede. Tapos araw-araw po ito. Ngayon, after halimbawa 3 days or 5 days or 7 days, depende sa fowlpox na meron sa inyong mga manok. Meron kasi ibang malalaki na, meron ibang maliliit pa. Maganda kung maliliit pa. After a few days, makikita nyo, matutuyo po yan. Hindi na po siya lumalaki. Natutuyo na po. Kasi po ito pong Sunrox, ito po ay pang bacterial flushing po ito eh. Kaya yung mga bacteria, especially yung mga bad bacteria, maaalis po nito. Makakatulong po ito. Everyday po ang pagbibigay mga kamanok, konti lang. Ito nga po pwedeng ipainom. Pwede po itong ipainom sa tubig ng ating mga sisiw. Kasi bacterial flushing din po ito sa loob. Kung ba masyadong maraming bakterya, pwede po kayo magpainom. Konti lang. Pwedeng sa 1 litro, isang ano po nito, isang taklob. Pwede po yun. Makakatulong po. Yung iba natatakot. Kamanok, baka mamaya yung aking manok, mga sisiw mag-abroad. Eh, ang gaganda pa nito, mga golden boy sweater. Yung iba, mga SBRs, mga tornado hatch, kung ano-ano pa, kung mga linyadang meron sila. So, hindi po mga kamanok. So, konti lang, once a week. Once a week lang mga kamanok ang pagbibigay nito. Teka lang, bebe, sandali. May mga nagtatanong sa atin. Ano? So, yun po mga kamanok. Simple lang. Pagdating sa fowlpox, halo lang po kayo sa tubig, halo lang po kayo sa bottle sprayer, spray nyo po araw-araw. Ulitin ko ha, umaga, tanghali, hapon. Teka lang, araw-araw, 7 days po yan mga kamanok. Ganun lang po kasimple, napakatipid. Hindi nyo po kailangan bumili pa ng kung ano. Pwede rin po yung isa, Timol. Teka lang, Timol tablet. Timol tablet, makakatulong po ito. Parang 4 lang yung isang tabletas, subo lang po kung ayaw nyo mag-spray kung natatakot. Timol tablet, pero mas maganda po ito eh. Mas maganda po kasi po pang bacterial flushing po talaga. Tipid na, napakaayos pa. Pwede nyo pang gamitin sa paglalaba. Okay, so yun lang mga kamanok. See you for our next vlog. Sana makatulong. Hayaan nyo sa susunod na video kung kumpletuhin ko na po. Pasensya na po. Magtanong lang po kayo dyan. Akong bahala.
sa inyo. Okay, so see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.